Nagsimula ang kwento sa tahimik na gilid ng isang maliit at mapayapang isla kung saan nakatayo si Marie, isang batang babae na hindi mapakali sa sabik na paghihintay. Labis ang kanyang pananabik na makita ang kanyang mga magulang na bumalik mula sa kanilang mahabang paglalakbay sa ibang bansa at nang sa wakas ay lumitaw sa abot tanaw ang kanilang pagdating, dala nila ang isang napakagandang sorpresa. Hawak ng kanyang ina ang isang bagong silang na sanggol. Lumapit ang kanyang ina kay Marie na may mainit na ngiti at dahan-daang ipinakilala ang sanggol sa kanya na may napakabanayad na tinig, at agad na naintindihan ni Marie na ito ang kanyang bagong kapatid na si Che Ayon, na iniimbitahan siyang yakapin at mahalin. Nagningning ang kanyang mga mata sa tuwa habang siya ay nagmadaling lumapit at hinalikan ng bata na nagdulot ng sandaling pagkabigla sa sanggol. Ngunit hindi nag-atubili si Marie na ipakita ang kanyang kagalakan ng buong pagmamahal at unti-unting napalambot ang mukha ni Che Ayon sa isang matamis na ngiti sa tunog ng kanyang boses. Lumipas ang 3 taon at makikita si Marie na masiglang tumatakbo sa buong isla, malakas na tumatawa at ipinagmamalaki ang kanyang panalo sa isang karera, habang si Cheyenne ay humahabol sa kanya na kitang-kita ang pagod sa mukha, at siya naman ay tumutugon ng may kumpiyansa bilang nakatatandang kapatid. Nang dumating ang kanilang ama sandali lang pagkatapos, dali-daling lumapit si Marie sa kanya, at sinalubong siya ng ama ng may pagmamalaki sa kanyang sigla. Lumapit rin si Che Ayon, at ipinahayag ng ama ang paghanga sa pagiging maaasahan ng bata. Bagamat mahinahong ipinahayag ni Cheyenne na si Marie ang tunay na matapang, pumayag siya sa panlabas, ngunit sa loob alam niyang si Cheyenne ay lumaki na at maaasahan na, at humanga siya sa paraan ng pagtulong nito sa kanilang ina na hindi na parang bata kagaya noon. Minsan, nahuli niya si Cheyenne na nakaupo mag-isa, tila malalim sa iniisip, mas matanda kaysa sa kanyang edad, at ito'y nagdulot kay Marie ng kaunting lihim na selos. Isang araw, nakatayo si Che Ayon mag-isa at mumurmulong ng mga kakaibang salita na parang incantation. Akala ni Marie nagpa-practice lang siya para sa isang dula at natawa habang naalala ang kanyang pagkabata. Nang gabing iyon, habang kumakain ng pamilya, biglang nagtanong si Cheyenne sa kanilang ama tungkol sa mga halimaw. Kinilala ito ng ama at pinaalalahanan siyang huwag kailanman iwan ang isla dahil mapanganib ang mga nilalang sa labas. Ipinaliwanag niya na kung sakaling makatagpo siya ng isa, dapat siyang tumakas agad at humingi ng tulong sa isang nakatatanda. Ngunit hindi pa rin kontento si Cheyenne at nagpatuloy sa tanong tungkol sa mga diwata at espiritu. Sinabi ng ama na posibleng may mga diwata, ngunit wala siyang alam tungkol sa mga espiritu. Nanahimik si Marie, ngunit kitang-kita sa mukha niya ang pagkabigla sa kakaibang pag-uusap. Nagpatuloy si Cheyenne, nagtatanong tungkol sa mahika, kung totoo ito, at kung kaya ng tao na kontrolin ang tubig, apoy, at hangin para makagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Tumingin ang ama sa kanya ng may pagkalito, at inamin na hindi niya pa narinig ang ganoong bagay. Kumirat ang puso ni Marie sa nakitang pagkadismaya sa mukha ng kanyang kapatid at hinanggad niyang maibalik ang kislap ng excitement na kanyang inaasam. Ngunit sa kabila ng panghihina, pinanatili ni Cheyenne ang kanyang masigasig na kuryosidad. Matapos ang maikling katahimikan, tahimik niyang naisip kung baka may mahika talaga kahit hindi ito naranasan ng kanilang ama. Pumayag ang ama sa posibilidad, ngunit binigyang diin na wala siyang kilala na nagsasabing totoo ang mahika. Tinanong din niya si Cheyenne kung saan niya narinig ang tungkol sa mga halimaw, diwata, at mahika. Hindi sumagot si Che Ayon, at nanatiling tahimik. Nag-alala si Marie sa maputlang mukha ng kanyang kapatid at lumapit upang tiyaking maayos siya, ngunit bagamat tinangkang paginhawahin, kitang-kita ang kalungkutan at hindi komportableng nararamdaman ni Cheyenne. Mula noon, hindi na muling nag-usap si Cheyenne tungkol sa mahika. Lumipas ang 3 taon pa. Masigasig na nagpa-practice si Marie gamit ang kahoy na espada sa hardin habang pinagmamasdan siya ni Cheyenne na puno ng paghanga. Nang matapos ang kanyang practice at maupo sa tabi niya, nagtanong siya kung bakit araw-araw siyang nagsasanay ng ganito kasipag. Ipinaliwanag ni Marie na bilang nakatatandang kapatid, kailangang handa siya sa lahat upang protektahan siya. Nang tanungin kung ano mismo ang nais niyang ipagtanggol, nagbiro siya na hindi mahalaga kung mga halimaw, espiritu, o anuman, tungkulin niya iyon. Bagamat mabigat minsan ang pagsisikap, mahal niya ang pakiramdam na bawat araw ay lumalakas siya para sa kapakanan ni Cheyenne. Inamin din niya na kahit hindi siya kasing talino sa akademiko tulad niya, mahusay siya sa galaw at pakikipaglaban. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Che Ayon ang tunay na dahilan ng walang hanggang pagsasanay ni Marie. Habang dumidilim ang paligid, nagpatuloy siya sa practice hanggang sa dumating ang kanyang kaibigan at nagulat na hindi pa siya napapagod. Nang tinanggihan ng kaibigan na sumali dahil sa pagod sa pagtulong sa lola buong araw, tinanong niya si Marie tungkol kay Che Ayon at kung nag-aaral pa ba ito sa bahay. Kinumpirma ni Marie na oo, at napansin ng kaibigan na tila magkaibang mundo ang dalawang magkapatid.
Naalala ni Marie ang araw na minsang nagtanong si Cheyenne tungkol sa mahika at napaisip siya kung kaya palaging nag-aaral ang kapatid niya dahil sa kuryosidad na iyon. Biglang sumiklab ang isang kakaibang maliwanag na liwanag sa ibabaw ng lawa na nagpa-freeze sa kanila ni Marie sa pagkagulat. Kinabukasan, dinala ni Marie si Cheyenne sa lawa. Bagamat nag-atubili siya dahil sa babala ng kanilang ina na huwag lumayo, pinanggako ni Marie na ligtas ang lugar at walang halimaw na nakatira doon. Nang magsimulang dumilim, nag-alala si Che Ayon na baka magalit ang kanilang ina, pero hinikayat siya ni Marie na maghintay pa ng kaunti. Hindi nagtagal, muling lumitaw ang misteryosong liwanag sa ibabaw ng tubig na labis na ikinagulat ni Che. Ipinaliwanag ni Marie na tuwing paglubog ng araw ay lumilitaw ang mga liwanag na ito, ngunit walang nakakaalam kung bakit. Sinabi niya na ipinakita niya ito sa kanilang mga magulang noong una niyang nakita, ngunit kakaiba, hindi nila ito nakita. Aminado siya na natakot siya baka hindi rin ito makita ni Che Ayon. Nagmungkahi si Che Ayon na baka mga bata lang ang makakita ng ganitong liwanag, pero tumutol si Marie at ipinaliwanag na may ilang matatanda ring nakakakita, at may ilang bata rin na hindi. May mga taong nakikita itong parang kumpletong globo ng liwanag, habang ang iba tulad niya ay nakikita itong kumikislap ng mabilis na para bang bigla itong nawawala. Nakita ni Che Ayon ang phenomenon bilang kakaibang bagay, at pumayag si Marie, sabay sabi na parang mahika ito. Ipinaalala niya sa kapatid ang panahon na gusto nitong gumawa ng bagay mula sa liwanag noong bata pa siya, at kung gaano siya naiinis ng tanggihan ng kanilang ama ang pangarap niya bilang kalokohan. Naantig sa alaala, tinanong ni Che Ayon kung talagang naaalala niya yon. Tiniyak niya na maaaring makalimot siya sa maraming bagay, pero hindi sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Umabot ang kanyang mga salita sa puso ni Che Ayon at muntik siyang mapaiyak, ngunit hinikayat siya ni Marie na umuwi ng may kapanatagan. Bago sila umalis, taos-pusong nagpasalamat si Che Ayon sa lahat ng ginawa ni Marie para sa kanya. Tumugon si Marie ng may init ng puso, sinasabi na hindi siya kumikilos para lang sa pasasalamat kundi para makita ang saya sa kanyang mga mata. Nang tanungin kung masaya ba siya ngayon, sagot ni Che Ayon na labis ang kanyang kagalakan. Kinabukasan, natapos ni na Marie at Cheyenne ang kanilang almusal ng mabilis at masigasig na ikinagulat ng kanilang mga magulang. Agad silang nagmadaling lumabas na may dalang timba, bumalik sa lawa upang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Kitang-kita na pagod na si Cheyenne, na ikinatawa ni Marie habang banibiro siya sa pagka-lazy dahil sa sobrang pagstay sa loob ng bahay. Sa kabila ng biro, sobrang pagod ni Cheyenne at nakatutok lang sa mahalagang gawain sa harap nila. Tinanong ni Marie ang susunod na hakbang, at ipinaliwanag ni Cheyenne na nais niyang siyasatin ng mas malalim ang mga kumikislap na bola upang matuklasan ang tunay nitong pinagmulan. Sinabi ni Marie na baka ang mga bola ay nagmumula mismo sa lawa, ngunit nagmungkahi si Che Ayon na baka may nakatago sa ilalim ng tubig na nagdudulot ng liwanag. Iginiit niya na kailangan nilang mag-imbestiga pa upang matuklasan ang katotohanan. Bagamat aminado si Marie na hindi niya lubos na naiintindihan. Ipinakita niya ang buong tiwala sa instincts ni Che Ayon at ang kanyang kasigasigan na tulungan itong lutusin ang misteryo. Sa masidhing kuryosidad, tinanong niya kung ano ang kanilang gagawin sa susunod. Ipinaliwanag ni Che Ayon ang plano, may 3 timba sila. Isa ay pupunuin ng tubig, bato, at buhangin, ang isa ng tubig at halaman, at ang pangatlo ng tubig at isda. Bagamat hindi pa ganap na kumbinsido si Marie, pumayag siya na sumunod at isagawa ang plano. Magkasama nilang pinuno ang unang 2 timba ng mabilis. Ngunit mas mahirap ang manghuli ng isda para sa pangatlong timba. Habang nahihirapan, biglang napatawa si Cheyenne. Tinanong siya ni Marie at ibinahagi ni Cheyenne kung gaano siya kasaya na kasama siya, at taos-pusong nagpasalamat sa kanyang suporta. Tiniyak ni Marie na bilang nakatatandang kapatid, tungkulin niyang palaging sumuporta sa kanya. Biro pa niya, sinabi niya na sobra lang ang kanyang libreng oras kaya sinamahan niya ito. Inamin din niya ang excitement na malaman kung totoo nga ba ang mahika. Nangako si Che Ayon na kung matuklasan niya ang mahika, siya ang unang sasabihan. Sa huli, nahuli ni Marie ang isang isda at maingat itong inilagay sa timba. Habang pinapanood nilang lumangoy ang isda, lumitaw si Rose, kaibigan ni Marie, at lumapit sa kanila. Napansin niya si Che Ayon at tinanong kung siya ba ang nakababatang kapatid ni Marie, na kinumpirma naman ni Marie. Magalang na bumati si Che Ayon kay Rose habang ipinakilala naman ni Rose ang sarili ng may halatang pride. Medyo naiinis si Marie sa ugali niya at ipinatong ang mata, sinabihan si Che Ayon na huwag seryosohin ang kilos ni Rose at na ordinaryong babae lang ito na wala namang espesyal. Naiinis si Rose sa komento at nagtanong kung ibig bang sabihin ay walang halaga siya bago nagtaka kung ano ang ginagawa nila. Ipinaliwanag ni Marie na nanghuhuli sila ng isda. Pero patuloy ang tanong ni Rose, gustong malaman kung bakit nila pinili ang lawa na ito.
Ipinaliwanag ni Marie na si Chae Ayon ang nakakaintindi ng dahilan. At nang tanungin ni Rose kung dahil ba ito sa kumikislap na liwanag, kinumpirma ni Cheyenne. Aminado si Rose na siya rin ay natutuwa sa lawa para panoorin ang mga misteryosong liwanag. Nang tanungin ni Cheyenne kung may alam siya tungkol dito, sinabi niyang hindi niya alam ang pinagmulan basta't nag-e-enjoy lang siyang panoorin. Nang magsimulang lumubog ang araw, muling lumitaw ang kumikislap na mga bola sa ibabaw ng lawa. Ngunit hindi ito nagmula sa mga timba na inihanda ni na Marie at Cheyenne. Kaya naisip ni Chae Ayon na may nanggagaling pa sa mas malalim na bahagi ng tubig. Napansin ni Rose na mahirap tuklasin ang lahat ng nilalang sa loob ng lawa. Dahil sa matinding kuryosidad at matalim na isip, determinado si Chae Ayon na tuklasin ng husto ang misteryo sa likod ng kumikislap na mga bola, at hindi mapigilan ni Marie ang sarili, kaya sumama siya at sabay silang lumundag sa tubig para tumulong sa paghahanap. Sa gitna ng lawa, nahawakan ni Chae Ayon ang isa sa mga bola, nadama niyang mainit ito sa kamay, parang may buhay na pumipintig. Ginaya ni Marie at nahuli rin ang isa. Ngunit nang subukang sumubsob ni Cheyenne at sumilip sa ilalim, wala siyang nakita dahil sobrang dilim ng tubig. Nagsimulang pagdugtong-dugtungin ni Chae Ayon ang mga ideya sa isip, na pagtanto niyang hindi simpleng mahika ang mga bola kundi malamang konektado sa isang buhay na nilalang dahil patuloy ang kanilang paggalaw, parang buhay. Nang tanungin siya ni Marie kung paano niya nalaman, ipinaliwanag niya ng may kumpiyansa na irregular ang galaw ng mga bola, kaya siguradong may humihinga at gumagalaw na bagay na konektado rito. Pagkatapos, umahan sila sa tubig. Nagpasalamat si Chae Ayon kay Marie, ngunit tumugon siya ng natural at mainit na walang dahilan para magpasalamat, pamilya sila at tungkulin niya bilang kapatid na suportahan siya palagi. Hindi nagtagal, nagpatuloy si Rose sa pangingisda at sa wakas nahuli ang isang babaeng isda matapos ang matinding pagsisikap. Napansin niyang ang mga babae ay karaniwang nagtatago sa malalim, kaya mas mahirap abutin. Inilagay niya ang babaeng isda sa timba kasama ang lalaki. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang kumikislap na bola sa tubig. Habang pinapanood ito ni Chae Ayon, biglang naunawaan niya, konektado pala ang mga liwanag sa courtship ritual ng mga isda. Nang tanungin ni Marie ang kahulugan nito, ipinaliwanag ni Rose na paraan iyon ng pagpapahayag ng damdamin ng lalaki sa babae upang makapagsimula silang bumuo ng pamilya. Sa inosenteng paraan, tiningnan ni Marie si Cheyenne at sinabi na gusto niya itong pakasalan pag lumaki sila. Nahihiya si Chae Ayon at nag-init ang mukha, iginiit na imposibleng mangyari iyon dahil kapatid siya. Kinabukasan, dalang-dala ni Marie ang lungkot matapos pagsabihan ng ina dahil sa sinabi niya sa kapatid. Pumunta siya kay Chae Ayon, nag-aalinlangan kung mali siya. At biglang napagtanto ni Chae Ayon na ang pangako niya ay nagpasigla ng nakatagong puwersang mahika sa loob niya. Naintindihan niyang ang matibay nilang ugnayan at hindi pagnanais na magkahiwalay ay nag-trigger ng reaksyong mahika. Nahihiya at naguluhan, tumakbo si Marie, iniwan si Chae Ayon na nag-iisa, hindi makapaniwala sa nangyari. Sa malalim na pag-iisip, napagtanto niyang hindi pa natutuklasan ng mundo ang mahika at dahil dito, hindi nila natutunan gamitin ito. Sigurado siyang siya ang magpapasimula ng mahika dito. Biglang bumalik ang alaala ng kanyang nakaraang buhay, kung saan sabik niyang hinintay ang ika-30 kaarawan dahil sa mga sabi-sabing may makakakuha ng kapangyarihang mahika sa edad na iyon. Binilang niya ang mga huling segundo na puno ng excitement, handa ng subukan, ngunit kahit anong gawin, walang apoy na lumitaw, at nadurog siya. Ngunit hindi siya sumuko at nagpersige ng matigas. Sa isang tahimik na gabi, nag-iisa siya sa silid kasama ang lumang aklat ng mahika, binasa ang incantation ng may pag-asa. Naghihintay ng kahit kaunting reaksyon. Ngunit wala. Ang katahimikan ng silid ay nagpapaalala sa kanya kung gaano kalabo ang mundo ng walang mahika. Pagod at nadismaya, humiga siya. Ngunit bago tuluyang makatulog, biglang huminto ang tibok ng puso niya at bumagsak. Binuha ng alaala ng nakaraang buhay kung saan pinilit niyang umunlad ngunit hindi natagpuan ang tunay na saya, maliban sa ideya ng mahika na nagdala sa kanya sa buhay. Sa huling alaala, naglaho ang kanyang kamalayan at nagising siya sa bagong buhay. Dala ang alaala ng masasakit na salita ng kanyang ama tungkol sa kawalan ng mahika. Sinubukan niyang balewalain ito at magporsige sa pag-aaral at trabaho, ngunit kahit sa bagong buhay, unti-unting gumuho ang pangarap niya hanggang sa biglang sumabog sa loob niya ang totoong kapangyarihang mahika. Sinubukan niyang gumawa ng fireball, ngunit wala pa rin. Pinilit niyang maging maingat. Isang spark lang ay hindi patunay ng totoong mahika. Nang pumasok si Marie sa silid, ramdam niya na dumating siya sa tamang oras. Nang magsimula itong magsalita tungkol sa hapunan, pumayag siyang manatili ng kaunti pa, at sa ilalim ng kanyang matinding titig, napahiya si Marie. Nang ipahayag niya ang nararamdaman niya kay Marie, muling sumiklab ang kapangyarihang mahika na nagpapatunay na totoo, ang emosyonal na pagpapahayag ang nagpapagana ng kapangyarihan.
Nainis si Marie at inakala niyang ginagamit siya para sa pansariling layunin. Iginiit niya na totoo ang kanyang nararamdaman, ngunit nahirapan si Marie itong tanggapin hanggang sa huli, naniwala siya at nagmakaawa na huwag na itong ulitin. Nang tanungin siya ni Marie kung ano ang natuklasan niya, ipinaliwanag ni Chae-ayon na lumilitaw ang enerhiya tuwing nagpapahayag siya ng damdamin. Kahit alam niyang hindi iyon ang tanging paraan. Pinukos niya ang sarili sa masasayang alaala at habang lumalakas ang kanyang kagalakan, muling lumitaw ang enerhiya. Pinuno ng excitement si Marie at sinabi na kahit ang tanging kakayahan niya ay ang magliwanag, kahanga-hanga pa rin iyon. Naramdaman ni Chae-ayon ang matinding tagumpay, naniniwala na napatunayan nilang dalawa na totoo ang mahika sa mundong ito. Inihambing niya ang enerhiya sa spark ng kuryente, parang dagok ng isang isda. At tinanggap ni Marie ang kanyang natuklasan ng may pride. Sinuri niya ang lahat ng kanyang naranasan, naintindihan na lumilitaw ang enerhiya tuwing lumalakas ang damdamin, ngunit nanatili ang kanyang pagka-frustrate dahil hindi pa rin niya mabuo ang kumikislap na bola na nakita niya dati. Pinaghihinalaan niyang mahina pa ang kanyang mahika upang mamanipulate ito, at naiinis siya lalo na nang maalala kung gaano kadaling lumikha nito ang mga isda. Matapos ang mahabang katahimikan at malalim na pag-iisip, ramdam niya na malapit na siyang maabot ang dead end, ngunit tumanggi siyang sumuko. Sa muling determinasyon, ipinangako niya sa sarili na patuloy siyang magsasanay hanggang matutunan niyang gamitin ang mahika. Habang iniisip ang eksperimento sa isda, biglang sumagi ang isang liwanag sa kanyang isipan. Pinunin niya ang kanyang enerhiya at sinubukan sa pamamagitan ng pagtama ng kumikislap na kamay sa pader. Maliit at mahina lang ang resulta, kaunting liwanag at kaunting sugat, ngunit para kay Chae-ayon, isang mahalagang hakbang ito pasulong. Pagkatapos, pumunta siya sa hardin para sumali sa training kasama ang kanyang ama, si Marie, at si Rose. Tinanong siya ng ama kung sasali siya, ngunit si Cheyenne, walang interes sa labanan, ay hindi nakakita ng kabuluhan sa pag-aaral nito. Ipinaliwanag ng ama na ang training ay hindi para makipaglaban sa iba, kundi para protektahan laban sa mga halimaw sa labas ng lungsod. Ipinahayag ni Rose ang kagustuhan niyang matuto para sa sarili niyang kaligtasan at sinuportahan siya ni Marie ng buong sigla, habang si Cheyenne ay nanatiling hindi kontento. Ang tanging nais niya ay mag-aral ng mahika ng malaya. Sa training, mabilis na bumagsak si Cheyenne sa pagod, kaya binanggit ng kanyang ama ang kanyang kahinaan. Walang tugon si Chae-ayon kundi ang pagsang-ayon. Samantala, mahusay na ipinakita ni Rose ang kanyang kakayahan at pinuri siya. Kitang-kita ang pagkakaiba ng kanilang galing. Nang sumunod si Marie, pumasok siya sa field na puno ng excitement, kumikilos ng mabilis at malakas na ikinagulat ang lahat, pati si Cheyenne at Rose. Gumawa siya ng matalinong galaw, ngunit na-counter ng ama at natalo siya. Sa kabila ng pagkatalo, tinanggap ni Marie ang kanyang puna ng may optimism habang pinupuri ng ama ang kanyang tapang at tiniyak na nasa tamang landas siya. Pinagmamalaki at namangha sina Chae-ayon at Rose sa progreso niya. Binalik ni Cheyenne ang pansin sa kanyang magical training. Inilagay muli ang lahat ng enerhiya sa kamay niya, ngunit sa kabila ng pagsisikap, hindi niya naabot ang nais niya, at dahan-daang napuno ng frustration. Naalala niya kung paano dati kaya lang niya gawin ang teknik ng 2 beses kada araw, samantalang ngayon ay 20 beses na. Ngunit malino na naabot niya ang limitasyon na hindi niya kayang lampasan. Napagtanto niya na upang mas mapabuti, kailangan ng pagbabago sa paraan ng training. At nagpasya siyang maghanap ng bagong approach. Habang iniisip ang mga opsyon, lumitaw ang kanyang ama at inimbitahan siyang sumama sa Atoria upang kumuha ng mga gamit sa panday. Masigasig na tinanggap ni Chae-ayon ang paanyaya, pagod na sa pagstay sa iisang lugar. Ang lungsod ng Atoria ay medium-sized ngunit puno ng buhay at galaw, at lahat ng bagay ay tila bago sa kanya. Natuwa siya sa masisikip na kalye, bagamat pinaalalahanan siya ng ama na huwag lumihis, alam kung gaano siya kadaling maligo. Sa gitna ng masiglang lungsod, nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya, umaasa siyang magbubukas ang trip ng bagong kaalaman sa mahika, ngunit natuklasan lamang niyang tumutulong sa ama sa mga errands. Nang makarating sila sa panday, sinalubong sila ng lalaki na parang pamilya. Gumawa siya ng custom sword para kay Marie, magaan at medyo maiksi para sa kanya. Labis ang tuwa ni Marie, humanga sa perpektong sukat, ngunit mabilis itong napalitan ng guilt nang maalala niyang wala si Cheyenne. Bagamat tiniyak niya na regalo lang ito sa kaarawan ni Marie at wala siyang interes sa sariling espada, iginiit ni Marie na dapat may makuha rin siya, naniniwala siyang kailangan niyang matuto maging mas makasarili. Habang naglalakad, napansin ni Cheyenne ng isang lalaki na may hawak na hawla na may maliit na diwata sa loob. Nakakuha ito ng atensyon niya, ngunit nang makita ng ama, tumigas ang mukha nito at ipinagbawal kay Cheyenne na lumapit. Pagkatapos, bumalik sina Cheyenne at Marie sa kanilang training.
Labis na natuwa si Marie nang mapagtagumpayan ni Cheyenne ang naunang record niya at inamin niya na ang suporta ni Marie ang dahilan ng kanyang progreso kahit pa hindi siya kontento. Aminado siya sa sarili na kahit na mas kontrolado na niya ang mahika niya, liwanag pa rin lang ang kaya niyang likhain. Sinubukan ni Marie na pasiglahin siya, sinasabi na ang liwanag niya ngayon ay may init, ngunit hangad pa rin niya ang higit pa, apoy, kidlat, kahit ano pang mas malakas. Naniniwala siyang ang pag-unawa sa ugnayan ng emosyon at mahika ang makakatulong sa kanya na mas lumago. Patuloy siyang nag-isip tungkol sa diwata na nakita niya, ramdam na bahagi ito ng kalikasan at may dahilan kung bakit ayaw ng pamilya niyang makipag-ugnayan sa mga ito. Bago pa siya makapag-isip ng higit, naiinis si Marie dahil tila hindi siya pinapansin at humingi siya ng paumanhin kay Marie, binabalik ang pansin niya nang marinig nila ang malalakas na ingay mula sa ibaba. Agad silang nagmadaling bumaba para tingnan ang nangyayari. Nagtipon ng isang karamihan at may ilang nag-uusap ng may pag-aalimpungatan sa kanyang ama, humihingi ng sandata. Nang tanungin ni Cheyenne kung ano ang nangyayari, kinumpirma ng kanyang ama na may mga troll na lumitaw. Napuno ng excitement si Cheyenne sa ideya ng pag-aaral sa kanila, umaasang makakatulong ito sa kanyang mahika, ngunit tensyon ang bomb-alot sa paligid na nagpapaalala kung gaano talaga delikado ang mga troll. Inutusan ng kanyang ama ang mga taga-baryo na iligtas ang mga babae, matanda, at bata sa loob ng bahay. Habang ang mga may kakayahang lumaban ay naghahanda, sinubukan ni Marie na magbigay ng aliw, ngunit ang nanginginig niyang kamay ay nagbunyag ng takot. Tiniyak ng ama na dalawa lamang ang troll na nakita at mabilis nilang haharapin ito. Tinanong ni Chey-ayon kung may sapat na lakas o talino ang trolls para umakyat sa itaas at ipinaliwanag ng ama na hanggal ang mga troll at hindi kayang marating ang ganoong lugar. Iminungkahi ni Chey-ayon na iligtas ang lahat sa itaas. At agad na pumayag ang ama. Nagtipon ng lahat sa ikalawang palapag kasama ang pamilya ni Chey-ayon. Sinubaybayan niya kung gaano katagal na wala ang kanyang ama at mga lalaki. Humahagupit ang bagyo sa labas at napuno ng tensyon ang bahay. Biglang dumating ang isa sa mga troll sa bahay at sinilip ang walang lamang basement, ngunit walang nakita. Galit na sinimulang binasag nito ang harapang pinto, at ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Natigilan sina Chey-ayon at ang iba sa takot. Sandaling tumigil ang ingay, iniisip ng lahat na umalis na ang troll, ngunit ang katahimikan ay naputol ng pagbasag ng bintana. Nakahanap ang troll ng isa pang paraan para makapasok. Nanginginig, tahimik na tinanong ni Marie kung maabot ba sila ng troll, ngunit pinaalalahanan siya ni Cheyenne na manahimik, alam na kahit maliit na ingay ay makakaakit sa nilalang. Nagsimulang umakyat ang troll sa hagdan patungo sa ikalawang palapag at huminto sa harap ng pintuan ng kanilang taguan. Lahat ay humawak ng hininga sa takot. Nang walang marinig na tunog, dahan-daang lumayo ang troll, nagbigay ng kaunting ginhawa. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na dagandong sa bahay, nagpadama ng takot sa lahat habang pumupuno ang mga sigaw sa hangin. Bumalik ang troll at winasak ang pintuan gamit ang napakalakas na puwersa. Nang pumasok ito, ang napakalaki at nakakatakot nitong anyo ay nagparalisa sa buong grupo sa takot. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Chey-ayon kung gaano kabaliw ang kanyang pagnanais na pag-aralan ng ganitong mapanganib na nilalang. Inilagay ng ina ni Chey-ayon ang sarili sa harap ng mga anak, desperadong sinusubukang protektahan sila. Naglabas ang troll ng kakaibang pangungutya, at naunawaan ni Cheyenne na hindi pala ito walang isip, kinikilala lamang nito ang sariling lakas. Bumagsak ang kanyang ina sa takot. Sa kabila ng pangamba, humakbang si Marie gamit ang espada, determinado na ipagtanggol ang pamilya at tuparin ang pangako na protektahan si Cheyenne. Ngunit madaling napigilan ng troll ang kanyang atake, itinapon ang espada at pinalapag siya sa lupa. Habang papatayin siya, ginamit ng ina ni Cheyenne ang huling lakas upang protektahan si Marie, tumanggap ng tama sa likod. Lumapit muli ang troll, handang ibigay ang pangwakas na atake. Nasa lupa si Chey-ayon, hindi makagalaw, at ramdam ang matinding kabiguan. Ngunit nang lumapit ang troll sa dalawang mahal niya, tumanggi siyang sumuko. Pinaga niya ng desperasyon. Bumangon siya at hinawakan ng kamay ng troll gamit ang lahat ng lakas niya. Akala niya ay walang silbi, ngunit ramdam niya ang pamilyar na enerhiya. Ang katawan ng troll ay may mahikang katulad ng sa kanya. Namangha ang mga taga-baryo, ngunit si Marie at ang kanyang ina lamang ang nakakita ng kumikislap na mahika mula kay Cheyenne. Pinukas ni Chey-ayon ang lahat ng enerhiya sa kamay na humahawak sa nilalang. Sa una, nag-react ang troll na parang natatawa. Ngunit habang lumalakas ang mahika ni Cheyenne, nagsimulang magliyab ang mga apoy sa braso ng troll. Sa sakit, itinapon siya ng troll sa pader. Kahit nasugatan, muling bumangon si Chey-ayon. Pinaga niya ng natitirang determinasyon, tumalon siya sa likod ng troll at ipinadala ang lahat ng mahika sa kamay na pumipisil sa ulo nito. Nagliyab ang apoy at sumigaw ang nilalang hanggang sa tuluyang bumagsak na patay.
Sandali, tumayo si Cheyenne sa hindi makapaniwala. Tahimik na tumitig ang mga taga-baryo, takot at nag-aalinlangan matapos makita ang ginawa niya. Ramdam niya ang bigat ng kanilang takot hanggang lumapit si Rose, nagbigay ng kaunting kapanatagan. Ngunit pansamantala lang ito. Napansin ng kanyang ina, nanginginig sa sakit. Sinubukang lapitan ni Marie, ngunit pinigilan siya ni Cheyenne at Rose. Napagtanto ni Che Ayon ang tindi ng pinsala, nakitang mapata ang mukha ng ina at ang malakas na pagdurugo, kaya alam niyang ang pagtigil ng pagdurugo ang tanging pag-asa. Inilagay niya ito sa kama at humingi ng tulong sa mga taga-baryo. Wala ni isa ang may karanasan sa medikal. Kaya kinailangan niyang kumilos. Humingi siya ng isang taong marunong magtahi at may isang babae ang nagtaas ng kamay. Inutusan niya ang iba na dalhin ang mga kagamitan sa pagtahi, alak at malinis na tela. Lumapit ang isang bata at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas, ngunit nakatuon si Cheyenne sa kanyang ina. Nang makumpleto ang kagamitan, nagsimula si Che Ayon kasama ang babae. Nang inig ang kanyang mga kamay habang tinatanggal ang benda. Natatakot sa posibleng laso ng kuko ng troll. Alam niyang ang pagtahi sa sugat ang tanging pagkakataon nila. Nag-alinlangan ng babae, hindi sanay sa ganoong paraan, ngunit ipinaliwanag ni Cheyenne ang pangangailangan ng may matinding pagmamadali. Sa una ay tumanggi, ngunit ang desperadong panawagan ni Che Ayon ang nagpakilos sa kanya. Nilinis nila ang sugat at mahirap na tinahi ito. Unti-unti namang humina ang pagdurugo at bahagyang gumaling ang kondisyon ng kanyang ina. Nagpasalamat si Cheyenne sa babae na inamin lang na sinunod niya ang mga utos niya. Tinanong niya kung gagaling ba ang kanyang ina at sinabi ni Cheyenne na kailangan nila siyang bantayan ng mabuti. Sa sandaling iyon, bumalik ang ama ni Cheyenne kasama ang ilang mandirigma, tila panalo, ngunit mababaw lamang ang tagumpay. Napapalibutan ng bakas ng troll ang lugar na nagpapakita ng ebidensya na may mas malaking grupo pang paparating. Kinabukasan, dumating ang isang doktor upang suriin ang ina ni Che Ayon at kinumpirma na bagamat malaki ang sugat, sa kabutihang palad ay hindi naapektuhan ang mga buto at mahahalagang organo. Labis ang guilt ni Marie kaya lumapit siya sa ina upang humingi ng tawad. Mahinahong hinawakan ng kanyang ina ang kamay niya at tiniyak na kumilos siya ng may tapang habang sinusubukang protektahan ng lahat at dapat siyang maging proud sa halip na mahiya. Sa unang pagkakataon mula sa insidente, nagsalita ang ama ni Cheyenne, puno ng pag-usisa at hindi makapaniwala. Tinanong niya si Cheyenne kung paano niya nagawa ang lahat ng inilarawan ng mga taga-baryo at kung paano siya nakakaalam ng anumang medikal na kaalaman. Hindi maipaliwanag ng buo ni Che Ayon ang katotohanan, kaya sumagot siya ng may alinlangan, walang malinaw na paliwanag. Nagpatuloy ang ama sa pagtatanong, nais malaman kung paano niya natalo ang troll at kung ano ang sanhi ng mga paso sa katawan nito. Hindi makasagot si Cheyenne. Agad na hininalaan ng ama ang katotohanan at tinanong kung mahika ba ang dahilan. Nagulat si Che Ayon, nagtaka kung paano nakarating sa konklusyon ng ama. Ipinaliwanag ng lalaki na ang biglaang interes ni Che Ayon sa mga kakaibang bagay ang nagtulak sa kanya na isaalang-alang ang posibilidad. Nag-atubili si Che Ayon, tinanong kung maniniwala ba ang ama kung magsasabi siya ng totoo, at inamin ng ama na hindi niya maipapangako ang paniniwala, ngunit nais niyang magtiwala sa kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, tumusok si Marie, puno ng pride at excitement, ipinahayag ang tiwala niya kay Cheyenne. Ibinunyag na nag-aaral ito ng mahika. Nabigla ang kanilang ama, at pinaalalahanan si Cheyenne na ang ganitong bagay ay maaaring maglagay sa kanya sa panganib at hindi dapat ipag-usap ng lantaran. Nang tanungin ni Cheyenne kung ang mga kakaiba ay pinaparusahan, kinumpirma ng ama at inulit ang babala. Tumama ang ideya kay Cheyenne, napuno siya ng kalituhan at lungkot. Ngunit ipinagtanggol siya ni Marie ng may sigla, iginiit na walang pagod na nagtrabaho si Cheyenne at ligtas ang buong baryo dahil sa ginawa niya. Bagamat kinilala ng ama ang papel ni Che Ayon sa pagliligtas ng buhay, nanatili siyang ayaw payagan itong tahakin ng posibleng mapanganib na landas. Naiinis si Marie at iginiit na hindi naman alam ng iba kung delikado nga ba ang mahika. Sumagot ang ama na ang kapangyarihan na sapat upang pumatay ng mga troll ay hindi dapat ipagwalang bahala. Sa pagninilay sa mahabang pakikibaka at determinasyon, ipinaliwanag ni Che Ayon ang kanyang hangarin na ipagpatuloy ang pag-aaral ng mahika. Nag-alinlangan ng ama. Tinanong kung nauunawaan niya ang panganib. Ngunit ipinaliwanag ni Cheyenne na kung susuko siya, hahatulan siya sa kalungkutan sapagkat ang mahika ang kanyang pangarap. Iginiit ng ama na bata pa siya para gumawa ng ganitong desisyon, ngunit sigurado si Cheyenne na hindi magbabago ang kanyang paninindigan. Sumunod ang mabigat na katahimikan. Samantala, sinamantala ni Cheyenne ang pagkakataon at sinabi na kung ang kanyang hangarin ay ilalagay sa panganib ang ama, maaari itong piliing iwan siya. Nalungkot si Marie sa sinabi, ngunit nanatili si Cheyenne sa kanyang paninindigan.
Tinanong ng ama kung talagang handa siyang magpatuloy kahit na itakwil siya ng lahat at hindi nag-atubiling sumagot si Cheyenne na handa siya. Matapos ang mahabang katahimikan, sumuko ang ama sa sitwasyon. Pinayagan niyang ipagpatuloy ni Che Ayon ang pananaliksik, ngunit inatasan siyang magulat sa bawat natuklasan at pinaalalahanan na kung matuklasan niyang pumapasok sa mapanganib na teritoryo. Agad siyang haharangin. Nagulat si Che Ayon sa ganitong pagpaparaya at inamin ng ama na wala na siyang ibang magagawa kapag ganito katatag ang anak. Nagdiwang si Marie sa desisyon ng may tuwa. Kalaunan, sinunog ng ama ang isang tumpok ng kahoy at tinanong si Cheyenne kung sapat na ang dami. Matapos makumpirma, nagpasya si Che Ayon na subukan ng bagong eksperimento sa mahika. Pinunin niya ang enerhiya sa kamay at nilapitan ng apoy. Biglang naging kulay asul ang apoy, tumugon sa mahikang nabuo sa kamay niya. Nag-alala ang ama at pinatay ang apoy upang protektahan siya. Naniniwala sa panganib, agad na lumapit si Marie upang alamin ang nangyari sa kapatid. Ipinaliwanag ni Che Ayon na natutunan niyang mahalaga, maaaring magsanib ang mahikang enerhiya sa natural na enerhiya. Kapag nangyari ito, nagbabago ang apoy bilang tugon. Kahit hindi nakikita ang mahika, inamin ng ama na nasaksihan niya ang pagbabago at wala siyang ibang magagawa kundi maniwala. Naiwan si Marie sa labas at naisip kung paano sila nagkakaintindihan habang nahihirapan siyang maunawaan. Ngunit pinaalalahanan siya ni Cheyenne na siya ang tumulong upang matuklasan ang mahika sa simula pa lang. Hindi nagtagal, naaliw si Che Ayon sa posibilidad at inisip niyang kaya niyang magpakawala ng napakalaking fireball at ipinaliwanag ng ama na palaging lumalabas ang excitement kapag natutuklasan ni Cheyenne ang bagong aspeto ng mahika. Paulit-ulit na isinagawa ang eksperimento habang nakabantay ang ama. Handang hamarang kung may mali. Nang maramdaman ng pagod, iminungkahi ng ama ang maikling pahinga at nagpasalamat si Che Ayon. Sa sandaling iyon, dumating si Rose at tinanong kung nagsasagawa siya ng bagong eksperimento sa mahika. Nang ipaliwanag ni Che Ayon ang sitwasyon, labis siyang namangha. Pinanggako niya na ipapakita niya kay Marie mamaya, pero binanggit na ngayon ay pinapayagan lang siya ng ama niyang magsagawa ng mahika kung may nakabantay. Humanga si Rose sa suporta ng kanyang ama. Naniniwala siyang sobrang maalaga nito. Nagpasalamat si Che Ayon kay Rose sa kabutihang ipinakita nito noong troll attack, inamin na nagdala ito ng ginhawa at kapanatagan sa kanya sa nakakatakot na sandali. Tinanong niya si Marie, napansin ang tindi ng kanyang training, at naisip niyang marahil dahil sa nangyari ay naramdaman niyang may responsibilidad siya, pero kumpiyansa siyang malalampasan niya ito. Paalala ni Rose, umaasa si Marie kay Che Ayon at kailangan niya ang kanyang suporta. Samantala, patuloy si Marie sa matinding training, lalo pang pinipilit ang sarili sa bawat sandali. Nagsimulang ipaliwanag ni Che Ayon ang kanyang mga obserbasyon tungkol sa magic energy na taglay niya. Una, napansin niyang pinapalakas ng enerhiya ang laki at tindi ng apoy kapag tumataas ang konsentrasyon nito. Pangalawa, nang mag-eksperimento sa iba't ibang init, napansin niyang kapag sobrang init, halos magliyab ang kanyang kamay. Pangatlo, kapag hinawakan niya ang apoy gamit ang normal na magic energy, nagliliyab lamang ang kamay ng karaniwang apoy, hindi asul. Huli, natuklasan niyang kahit may takip ang kamay niya, maaari pa rin niyang ipon at i-channel ang apoy sa pamamagitan ng takip nang hindi ito nasa Ira. Mula rito, naunawaan ni Cheyenne na delikado ang kapangyarihan niya at wala pang praktikal na gamit sa ngayon. Nakita ng kanyang ama ang eksperimento bilang kahanga-hanga pero naniniwala siyang napakahirap kontrolin ang apoy. Ngunit kumpiyansa si Che Ayon na kaya niya ito kung matutunan niyang ipunin ang enerhiya ng kaunti ang layo sa kamay, hindi direkta. Hindi inaasahan, sinabi ni Marie na kaya rin niyang gawin yon na ikinagulat ni Che Ayon at kalaunan ipinakita rin ni Rose na kaya rin niya. Namangha si Che Ayon sa kakayahan nila at nakita niya silang dalawa bilang sobrang talentado. Sa tulong nila, paulit-ulit niyang sinubukang ipunin ang magic energy malayo sa kamay. Matapos maraming pagkabigo, sa wakas ay nagtagumpay siyang ipunin at palabasin ang enerhiya. Bagamat nasa sabik, hindi pa rin malinaw sa ama ang mahika. Determinado na patunayan ng resulta, lumabas si Cheyenne at bumalik na may lighter. Sa halip na sindihan ito ng normal, pinunin niya ang magic sa kamay at itinuro sa lighter, naglabas ng malinaw na fireball. Namangha at natuwa ang lahat. Sa kaibuturan, labis ang damdamin ni Cheyenne nang ma-realize na ang mahikang pinangarap niya sa nakaraang buhay ay tunay na nasa harap niya. Tinawag niya itong flame, bagamat inamin niyang hindi pa niya magamit sa atake. Kalaunan, sumali siya sa ama sa pag-aani ng mga pananim. Isang buwan na ang lumipas mula sa huling atake. Patuloy ang training ni Che Ayon pero nahihirapan sa pagod. Napagtanto niyang bawat paggamit ng bagong mahika ay mabilis na nagpapalobo ng pagod. Samantala, pinipilit ni Marie ang sarili sa matinding training hanggang ang kanyang mga kamay ay puno ng calluses.
Sa huli, pinilit ng ama niyang magpahinga, pinaalalahanan na ang labis na puwersa ay maaaring makasama sa kanya. Pinayuhan din siya ni Cheyenne na huminto. Pero hindi niya pinansin ang dalawa. Tumaas ang frustration ni Cheyenne hanggang sa sumigaw siya na ikinasakit ni Marie at naglakad palayo. Pinatahimik siya ng ama, ipinaliwanag na sobra lang sa responsibilidad ang naramdaman ni Marie at gagaling din siya. Kalaunan, naupo si Cheyenne kasama ang ama at tinanong tungkol sa kuryente, pero hindi pa narinig iyon ng ama. Inihambing niya ito sa kidlat at nagtanong kung may anumang nilalang o halaman sa mundong ito na kaya ring lumikha ng ganitong enerhiya. Pakiramdam niya, naabot na ng eksperimento niya sa apoy ang hangganan, kaya nagpasya siyang subukan ng bagong direksyon. Nang ibahagi niya ito sa ama, itinanggi ng ama ang posibilidad na lalo pang ikinadismaya ni Cheyenne. Hindi nagtagal, iminungkahi ng ama ang biyahe sa Asderek at hiningi ni Cheyenne na sumama si Marie. Tumanggi siya, ipinaliwanag na may trabaho siyang tapusin. At bagamat binigyan niya sila ng magandang hangarin, halata pa rin ang sugatang pride niya. Sa lungsod ng Salamin, nakilala ni Che Ayon at ama niya ang Panday na kinumpirma ang pagkakaroon ng lightning ore. Nang tanungin kung paano ito makukuha, ipinaliwanag ng Panday na napakahirap hawakan ito. Hindi ito bihira, pero ang sobrang bigat at hindi matatag na enerhiya ay delikado sa transportasyon. Naintriga si Che Ayon, naisip kung paano ligtas na maililipat ang metal na lumilikha ng kuryente. Tinanong rin niya ang Panday tungkol sa mga puno na naglalabas ng puting malagkit na sap, ngunit natutunan niyang wala ito sa rehiyon, kaya naunawaan niyang wala pang rubber trees dito. Ang ikalawang posibleng insulator na naisip niya ay salamin, pero hindi siya sigurado sa tibay nito. Tinanong niya ang Panday kung mayroong rock-like na glass. Pagkatapos ilarawan ng Panday, ipinakita nito ang tinawag na paper crystal na akma sa pangangailangan ni Che Ayon. Nang hinawakan niya, naisip niyang magagamit ito bilang lightning insulator. Bagamat hindi niya alam kung paano hubugin o baguhin. Nalito ang Panday sa kakaibang pag-iisip ng bata, pero sinabi ng ama ni Cheyenne na hindi iniisip ng anak niya tulad ng karaniwang bata. Tinanong ni Che Ayon kung may mas malaking piraso, at tinuro siya ng Panday sa trade district kung saan mabibili ito sa 4,000 gold coins. Namangha si Cheyenne sa presyo at naisip na maaari nitong suportahan ng isang pamilya sa marangyang pamumuhay. Ngunit agad na iginiit ng ama na pupunta sila sa distrito para bilhin ito. Nang tanungin kung talagang bibilhin, tiniyak ng ama ng walang pag-aatubili. Labis ang halaga, pero tiniyak ng ama na hindi dapat mag-alala ang bata sa presyo, dapat lang humingi ng kailangan niya, at kung posible, ibibigay ng ama, kung hindi, sasabihin. Puno ng pasasalamat, sumama si Cheyenne at matagumpay nilang nakuha ang lightning ore. Sinimulan ni Che Ayon ang eksperimento sa ore, kumbinsido na kung tama ang hinuha niya. Lalabas na ang hinahanap niyang resulta. Masaya at proud ang ina habang pinapakita ng anak ang lumalakas na kumpiyansa sa paggamit ng mahika, pinapanta ang magic energy sa ore. Nag-react ng malakas ang dalawang puwersa at sumabog ito. Inakala ng kanyang ama na isa na namang pagkabigo ito at sinubukang pakalmayan siya, hindi alam na ang tawa ni Cheyenne ay tanda na nakatuklas siya ng bago. Habang naguguluhan ng kanyang ama, ipinaliwanag ni Che Ayon na pinatunayan ng reaksyon na hindi nasusunog ang kanyang kamay kapag nakikipag-interact sa ore. Na nagpapakita na ang enerhiya niya ay may kakayahan lampas sa simpleng pagsunog. Ibig sabihin, abot kamay na ang mga posibilidad na dati iniisip niya. Kalaunan, mag-isa sa kanyang kwarto, nakaramdam siya ng panghihina habang iniisip kung paano maiko-convert ang electrical energy sa anyong maipalalabas niya ng malaya. Nais niya ng paraan na hindi nakadepende sa paggawa ng karaniwang energy spheres. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng ibang istruktura, natuklasan niyang sumusunod ang mahika sa eksaktong imahinasyon niya. At napuno siya ng excitement. Nang pumunta siya kay Marie para ibahagi ang natuklasan, napansin niyang tinanggal na nito ang kanyang mga bandage na nagdulot ng kaba sa kanya. Natagpuan niya ito sa ilog, nagtatrain ng sobra hanggang nawasak ang kanyang wooden staff sa kamay niya. Nagulat si Marie na makita siya, pero ipinaliwanag ni Cheyenne na dumating siya para humingi ng tawad. Dahil nagdamdam siya na hindi siya nariyan nung kailangan siya. Aminado si Marie na nakaramdam siya ng selos. Nag-training siya ng walang tigil para protektahan siya, pero nang dumating ang panganib, wala siyang magawa at siya ang iniligtas nila. Nagpasalamat siya sa kanilang kaligtasan pero nadismaya sa sarili. Pinatotohanan niya ang pagmamahal niya kay Cheyenne sa kabila ng kanyang frustration. Nakatingin si Rose sa gilid, namangha sa closeness nila. Napagtanto ni Cheyenne na lumakas ang kanilang bond simula nang buksan nila ang kanilang puso sa isa't isa. Mula noon, hindi na kayang ihiwalay ni Marie ang sarili sa kanya. Sa pagpapatuloy ng eksperimento, natutunan ni Cheyenne na maaaring palawakin ang magical energy sa anumang hugis, pero humihina ito kapag pinakalat.
Sinubukan niya rin ang kabaligtaran, pinipiga ang enerhiya, ginawa itong mas maliit at mas concentrated. Nang sindihan niya ang compressed form gamit ang spark, sumabog ito ng malakas na ikinagulat ng kanyang ama at ni Marie. Lumampas pa sa inaasahan niya ang resulta at tinawag niyang flare ang technique. Itinuturing itong malaking breakthrough. Pinatuloy niya ang interaksyon sa lightning ore pero masyadong mahina ang enerhiyang inilabas niya para maapektuhan ito na nagdulot ng kaunting disappointment. Gayunpaman, nasiyahan siya na na-unlock na niya ang kakayahang ilabas ang magic on command at makapag-ipon ng mas malaking energy. Muling tinutok niya ito sa ore at sa pagkakataong ito, tinamaan siya ng explosion at nahulog sa lupa. Nagmadali sina Marie at Rose sa kanya, natakot, at tiniyak niya sa kanila na ligtas siya. Napansin ni Marie na unpredictable ang lightning at bumalik ito sa kanya imbes na kumalat. Napagtanto ni Cheyenne na hinihila ng internal energy ng ore ang magic, pero aminado siyang hindi pa niya lubos na nauunawaan ang phenomenon. Naramdaman niya na limitless ang potential ng magic pero kulang pa ang kanyang kaalaman at kailangan pa niya ng mas maraming creativity para umusad. Sa sandaling iyon, dumating ang ama ni Chae-Ayon kasama si Glass na may dalang mga bato na inilagay nila sa mesa. Napansin ni Cheyenne na mukhang nag-aalala si Glass. Ipinaliwanag ng ama niya na ginamit ni Glass ang method ni Cheyenne sa pagkuha ng lightning ore, isang proseso na pinaniniwala ang imposibleng gawin. Aminado si Glass na ginamit niya ang ideya ng walang permiso para kumita sa smuggling at humingi ng tawad. Pero hindi nakita ni Chae-Ayon na may problema rito na ikinagulat si Glass. Na inaasahan ng galit imbes ng indifference. Lumawak ang problema nang pumunta sila sa storage ni Glass at natuklasan na ang ore ay naglalabas ng unstable na enerhiya, kaya napakahirap itago. Maraming bato ang nasira dahil hindi nila ma-release o ma-contain ng ligtas ang energy, kaya iniwan ng mga buyer. Nawala ng pag-asa si Glass at umaasang may solusyon. Habang nakikiramay ang ama ni Chae-Ayon, nanahimik si Cheyenne bago nagpa siya na tutulungan niya ito. Ipinakita ni Glass kung paano nag-react ang ore kapag inilapit ang dalawang bato. Nang itulak niya ang dalawang bato malapit sa isa't isa, biglang tumalon ang electrical discharge sa pagitan nila. Tumutok si Chae-Ayon sa phenomenon at naunawaan kung paano gumagana ang reaksyon. Pagkatapos, ipinakita ni Glass ang isang bato na ginawa niya sa pamamagitan ng pagtunaw ng ilang lightning ores sa isang block. Sinubukan ni Cheyenne kung maglalabas ito ng energy o sparks kapag pinagsama sa iba, pero walang nangyari. Napagtanto ni Cheyenne na kapag natunaw ang lightning ore, nawawala ang energy nito. Nang tanungin niya si Glass kung kailan eksaktong nawala ang energy, nalaman niyang may natitirang power pagkatapos mabasag, pero nawawala ito sa pagtunaw. Dito naging malinaw sa kanya ang mekanismo. Naghanda siya ng panibagong test at sinala si Glass na ipagpatuloy ang ama niya. Pumayag ang ama at nag-release si Cheyenne ng controlled flame gamit ang magical fire. Namangha si Glass pero nanatiling kalmado si Chae-Ayon at pinayuhan siya na ipagpatuloy. Hindi makapaniwala si Glass at nagtanong kung paano nagawa ni Cheyenne ng apoy gamit ang kamay lamang. Tinutukoy lang ni Chae-Ayon ito bilang magic at tahimik na naghintay ng pahintulot ng ama para ipaliwanag. Kinumpirma ng ama na alam na nila ang kakayahan ni Cheyenne at namangha si Glass, inamin na hindi siya maniniwala kung hindi niya ito nakita mismo. Pagkatapos ng isang oras, nakumpleto ni Glass ang formation ng bagong lightning stone. Nang ailapit ang dalawa sa bagong hugis na bato, sumiklab ang spark sa pagitan nila. Labis ang kasiyahan ni Chae-Ayon. Matagumpay na naapektuhan ng magical fire ang material. Binati siya ng lahat at tinawag niyang Iron Lightning ang bagong enhanced material, naniniwala siyang magiging napakahalaga ito. Agad silang nagsimulang gumawa ng sheets ng Iron Lightning. Walang tigil na nagtrabaho si Cheyenne ng 3 araw, gumagawa ng lahat ng kailangan niyang kagamitan, illumination crystals, magical igniters, at iba pang devices. Ipinahayag ng kanyang ama ang labis na pagmamalaki sa kanya. At kahit si Marie, na dati nakaranas ng selos, ay pinuri siya ng walang anumang pagdududa o sama ng loob. Nagpasalamat si Glass kay Cheyenne, aminin man niya na ang antas ng kanyang pagkamalikhain ay lampas sa kanyang inaasahan. Halos may sasabihin pa siya, pero agad siyang pinutol ng ama ni Cheyenne. Nang maramdaman ni Chae-Ayon na may hindi nasabi, naalala niya ang mga hindi natapos na salita kanina, mga pahiwatig ng alok na tulong para sa kanya at sa kanyang pamilya. Hindi naglaon, naging direkta ang alok. At ipinangako ni Glass na susuportahan sila kapag kinakailangan. Naguluhan si Marie at tinanong ang kahulugan nito, at ngumiti si Chae-Ayon habang sinabi na may bagong ideya siyang nabuo sa proseso ng paggawa, isang ideya na kayang baguhin ang lahat ng plano niyang likhain. Sa paglipas ng panahon, naging matagumpay ang mga produkto ni Glass, Iron Lightning Plates, Lighting Crystals, at Magical Igniters, na mabilis na nabenta at nagdulot ng malaking kita.
Kalaunan, nagsagawa ulit si Cheyenne ng eksperimento. Ipinakita niya na ang ordinaryong apoy ay nangangailangan ng oxygen para manatiling nagliliyab at agad namatay kapag natakpan. Pagkatapos ay inihambing niya ang normal na apoy sa magical flame. Naniniwala si Marie na hindi mamamatay ang magical flame habang si Rose ay inaasahan ang kabaligtaran. Sindihan ni Chae-Ayon ang kandila gamit ang kanyang magical fire, tinakpan ito, at ipinakita na nananatiling nagliliyab ang mystical flame. Nagdiwang si Marie sa kanyang tamang hula. Pero mas na-fascinate si Chae-Ayon sa leksyon mismo. Ipinapakita nito na ang magical fire ay kayang gumana ng independyente sa oxygen na nagmumungkahi ng pangunahing pagkakaiba sa natural na apoy. Bigla siyang nakaisip ng bagong eksperimento. Pinakawalan niya ang apoy at hiniling kay Marie na idirekta ang kanyang magical energy dito. Ang pagtama ng kanyang magic sa apoy ni Marie ay nagdulot ng malakas na pagsabog na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Agad siyang nagmadaling tumulong at nang tiyakin ng dalaga na ligtas siya. Nakaramdam si Cheyenne ng ginhawa. Aminado siya sa sarili na inaasahan lang niya ang mas malakas na apoy, hindi ang ganitong lakas ng pagsabog. Determinado siyang maunawaan kung bakit, kaya sinimulan niyang analisahin ang pangyayari. Matapos ang mahabang pag-iisip, nagsagawa siya ng panibagong test sa pamamagitan ng pag-channel ng energy niya sa lightning ore. Inaasahan ng parehong reaksyon, pero walang nangyari. Ipinakita ng kawalan ng pagsabog ang nawawalang factor, at sa wakas na unawaan niya ang prinsipyo. Nagulat si Rose at tinanong ang kalikasan ng magic mismo. Napagtanto ni Cheyenne na ang magic ay talagang magical energy, ngunit nakikipag-interact ito sa hangin bilang medium. Nanatili ang magical fire kahit walang oxygen, pero nang subukan niya ang lightning magic, naramdaman niya ang resistensya mula mismo sa hangin. Pinatunayan ng mga pattern na ang magical energy ay kumikilos tulad ng hangin o pressure na nakakaapekto sa paligid, imbes na umasa sa chemical properties. Ito ay malaking breakthrough sa kanyang pananaliksik. Labis ang excitement ni Chae-Ayon at pinakawalan niya ang kakaibang tawa na lagi niyang ginagawa sa tuwing nakakatuklas siya ng malaking bagay. Nakisaya sina Rose at Marie, nasiyahan sa kanyang paglago at sa pangakong mas malalaking advancements pa. Humiling si Chae-Ayon ng espesyal na gamit. Isang pares ng gloves gawa sa leather at paper crystal. Nang maisuot niya ito, agad siyang nagsimula ng eksperimento. Ang unang matagumpay na resulta ay ang paglikha ng magical fire, isang apoy na sobrang tindi na nagdulot ng malakas na pagsabog, ikinagulat ng lahat sa paligid. Pagkatapos, sinubukan niya ang lightning discharge na naglabas ng nakatuon at malakas na electric beam. Nakatayo siya na may labis na pride na pagtanto na ang kanyang pananaliksik ay umabot sa bagong antas. Mahigpit siyang minamasdan ng kanyang ama. Halong pagkabigla at pagmamalaki ang ipinapakita sa kanyang mukha. Nagmadaling pumunta si Marie sa kanya at ipinagdiwang ang kanyang progreso ng buong sigla, tinawag itong pinaka-incredible na bagay na nakita niya. Naiyak si Chae-Ayon sa galit. Pakiramdam niya ay parang hindi totoo ang kanyang mga nagawa kahit sa sarili niya. Agad na nagmadali sina Marie at Rose upang aliwin siya habang pinagmamasdan ng kanyang mga magulang at Niglas mula sa malayo. Labis ang paggalang niya sa kanyang narating. Pinagpatuloy ni Chae-Ayon ang seryosong training. Nagawa niyang basagin ang wooden plank gamit ang powerful shock spell, at ang reaksyon ni Marie at Rose ay purong tuwa. Nagpaalala siya ng mahinahon na ang improvement ay dahil sa unti-unting pagdami ng karanasan sa spell. Pagkatapos, pinasalamatan niya ang dalawa sa kanilang patuloy na suporta. Mabilis niyang itinutok ang sarili sa bagong teknik na tinawag niyang Composite Magica, isang paraan upang palakasin at pagtuunan ng focus ang magical energy sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang magic element. Naniniwala siyang mapapahusay nito ang kanyang mga spells at palalakasan ang output. Sa kabila ng maraming pagtatangka, wala pa rin siyang malinaw na resulta sa pagsasama ng ilang energies. Ngunit hindi na bago ang kanyang determinasyon. Sinubukan niya ang bagong ideya at bumaba sa ilog para sa isa pang eksperimento. Paulit-ulit niyang ginawa ang partikular na spell, palaging nabibigo. Ang tuloy-tuloy na kabiguan ay nagdulot ng frustration sa kanya at nahirapan sina Marie at Rose na maunawaan ang sinusubukan niya. Sinuri ni Chae-Ayon ang kanyang nalalaman. Pinatunayan ng naunang eksperimento na ang magical energy ay kumikilos tulad ng hangin, kaya nais niyang obserbahan ang interaksyon nito sa tubig. Gayunpaman, wala pa ring nangyari nang idirekta niya ang magic sa ilog. Hindi nagpakita ang tubig ng anumang tugon. Hindi tulad ng apoy at kidlat. Sinimulan niyang ipaliwanag ang teknikal na detalye at parehong nawalan ng gana ang dalawang babae sa kanyang scientific ramblings, na sanay na sila rito sa paglipas ng panahon. Hindi handang sumuko, sinubukan ni Cheyenne muli. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang palutangin ng tubig. Nag-react si Marie na puno ng excitement na pagtanto na nakikipag-interact ang magical energy sa tubig sa wakas.
Nagtaka si Rose kung ibig sabihin nito ay magkakaroon siya ng water magic sa kalaunan. Bagamat natuwa, naunawaan ni Cheyenne na mahina pa ang epekto at malayo sa pagiging practical, kailangan pa niya ng higit na mastery bago maging maaasahan ang water magic. Bigla niyang pinakawalan ng burst ng magical energy na nagulat ang parehong babae. Habang sinusubukan niyang i-compress ang tubig sa kanyang kamay, nagawa niyang bumuo ng lumulutang na singsing ng tubig. Nagulat si Marie at dali-daling lumapit upang maintindihan kung saan nanggaling ang tubig. Ipinaliwanag ni Chaeyoung na pinalawak niya ang kanyang magical field at kinolekta ang moisture direkta mula sa hangin. Dahil dito, pinangalanan niya ang bagong spell na Aqua. Sinubukan din ni Marie at Rose ang spell at ang tubig na kanilang nagawa ay bumagsak pabalik sa kanilang mukha na nagdulot ng tawa sa kanilang dalawa. Labis ang kasiyahan ni Chaeyoung, alam niyang natutunan niya sa kanila kung paano gamitin ang isang ganap na bagong kategorya ng magic. Kalaunan, habang sakay kasama ang pamilya, napaisip si Cheyenne. Nararamdaman niya na darating na ang tamang panahon para simulan ang ikalawang yugto ng kanyang magical research, ngunit hindi pa ito ang oras. Hindi naglaon, pumunta sina Chaeyoung at Glass sa guild upang tanggapin ang isang mission. Sinabi ni Glass na kailangan muna siyang magparehistro. Pinanood ni Marie at Rose mula sa malapit habang matatag na iginiit ni Chaeyoung ang paglahok sa mission upang alamin kung maaapektuhan ng magic ang mga monsters. Sinubukan ni Glass na kumbinsihin si Marie na manatili, ngunit tumanggi siya. Naniniwala siyang kung iiwas siya sa panganib ngayon, tatakbo siya mula rito habang buhay at gusto niyang maging mas malakas. Si Rose, parehong determinado, ay piniling tumayo sa tabi niya. Bago sila umalis, hiningi ni Chaeyoung kay Glass na panatilihing lihim ang mission sa kanyang pamilya. Pagdating sa guild, ipinakilala ni Glass ang sarili bilang Platinum Rank Adventurer at humiling ng 3 registration forms. Ang kanilang mga pamilya, na tahimik na sumunod, ay lumapit sa sandaling iyon. Ipinakita ng ama ni Chaeyoung na naroon din siya para suportahan sila at hindi sinasadya, sinabi niyang siya ay isang Diamond Rank Adventurer, isang ranggo na napakabihira na pinatahimik ang buong guild. Walang pag-aalinlangan, iniutos niya sa staff na kumpletuhin ang proseso at sinabi na pag-uusapan ng iba pang detalye mamaya. Paglabas nila, tinanong niya ang tatlo kung may nais silang sabihin. Nahihiya, humingi sila ng paumanhin. Napabuntong hininga siya, inamin na may hinala na siya. Tinanong ni Chaeyoung kung alam niya ang plano nilang magparehistro para sa monster hunting. Ipinaliwanag ng ama na hindi niya alam ang eksaktong intensyon, pero napansin niyang may tinatago, lalo na't iniiwas ni Marie ang eye contact sa loob ng ilang araw. Napaluha si Marie at muli humingi ng paumanhin. Pumasok si Glass at ipinagtanggol na pinag-isipan ng mga bata bago kumilos at hinikayat ang ama ni Cheyenne na huwag maging mahigpit. Ngunit malinaw sa matinding ekspresyon ng ama na si Glass ang huling dapat na magtanggol sa kanila. Nang makapagpigil sila, hiniling niya na ipaliwanag ang kanilang plano. Nang marinig niya, inamin niya na hindi sila pabigla-biglang kumikilos. May malinaw silang layunin. Iginagalang niya na pinili nilang isagawa ang mission kasama ang isang responsableng adulto. At kahit wala si Glass, sinabi niyang siya na mismo ang magtitiyak sa kanilang kaligtasan. Nagsimula na agad ang mission. Nang makatagpo sila ng 4 na monsters, humarap mag-isa ang ama ni Cheyenne, walang pag-aalinlangan. Nang umatake ang mga nilalang, pinutol niya lahat ng sobrang bilis, inalis ang banta bago pa makareact ang kahit sino. Namangha si Glass sa malayo at tahimik na inamin na napakalakas ng kapangyarihang iyon. Ngunit sinabi lamang ng ama ni Cheyenne na ligtas na ang grupo ngayon. Natigilan si Chaeyoung, hindi makapaniwala sa nakita. Alam niyang malakas ang ama niya, pero ang bilis at precision ng galaw nito ay lampas sa kanyang inaasahan na nagdulot ng pakiramdam ng pagiging maliit at walang kapangyarihan. Bago pa siya makabawi, dumating ang pangalawang wave ng monsters. Tinutukoy ng ama ng kalmado, napansin na hindi sila mas malakas kaysa goblins at sinabi na pagkakataon nito para maranasan nila ang totoong labanan sa unang pagkakataon. Nagmukhang tense at nagdadalawang isip si Marie habang naghahanda ang monsters. Mabilis silang pinosisyon ng ama at ipinaliwanag na walang long-range attacks ang mga monsters na ito. Agad na naunawaan ni Chaeyoung na magiging epektibo ang magic. Naglunsad siya ng malakas na spell na pinatay ang ilang kalaban sa isang bagsak. Pero bago siya makapagdiwang, isang monster ang sumalakay mula sa likod. Instinctively, isinagip siya ni Marie mula sa mapanganib na palo. Kasabay noon, nakipaglaban si Rose na may kahangahangang kasanayan at pag-unlad. Hindi naglaon, nag-regroup sina Chaeyoung, Marie, at Rose at nagsagawa ng coordinated attack na natalo ang natitirang monsters. Nang akala nila tapos na ang laban, lumitaw ang isang nilalang mula sa dilim at sinubukang pasabugan sila. Mabilis na tumugon si Chaeyoung at pinatay ito bago sila maabot. Matapos tiyakin ang kaligtasan, kinilala nila ang bawat isa at nagpasalamat.
Huminga ng malalim si Marie at nakaramdam ng bagong sigla. Ang pakikipaglaban kasama si Cheyenne ay nagbigay sa kanya ng lakas at tunay niyang naniwala na kaya niyang harapin ang panganib hanggat kasama niya. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Cheyenne na hindi dugo lamang ang nagtatakda ng kanilang ugnayan. Ano man ang mangyari, si Marie ay palaging magiging kanyang nag-iisang nakatatandang kapatid sa mundong ito. Lumapit ang ama at pinuri ang kanilang performance. Binanggit ang precise coordination sa labanan. Ipinahayag niya na magpapatuloy sila sa ikalawang laban, tinawag itong pinakamahusay na pagkakataon para makakuha ng tunay na karanasan. Binanggit din niya ang palatandaan ng tumataas sa aktibidad ng monsters sa paligid at hinikayat silang ipagpatuloy. Si Che Ayon, na hindi pa rin makaintindi kung paano napanatili ng ama ang ganoong bilis, ay wala ng oras para mag-isip. Bago sila hinarap sa panibagong labanan, ipinilit ng bawat isa ang sarili hanggang sa sukdulan. Pagkatapos ng tagumpay, agad silang napagod. Halos mabuwal si Marie at inamin na hindi na niya kaya pang magpatuloy. Pinuri muli ng kanilang ama ang kanilang pagsisikap. Tumawa si Glass at biro niyang parang wala siyang naitutulong. Tapat na inamin ni Cheyenne na napakahirap makasabay sa ama sa labanan. Habang nagpapahinga, napansin ni Che Ayon ang isang madilim na yungib sa malapit at naramdaman niyang kailangan niya itong tuklasin. Nag-atubili sina Marie at Rose, ngunit sumunod sila kahit may halong kaba. Sa loob, mabigat at nakakakaba ang hangin at ang dilim ay may kakaibang presensya. Doon nila natagpuan ang isang hindi inaasahan, isang fairy na nakabilanggo sa hawla. Lumapit si Che Ayon upang palayain ito, ngunit natakot ang fairy at sinubukang tumakas. Naguluhan sina Marie at Rose sa kanyang ginawa, ngunit naniniwala si Che Ayon na ang tamang gawin ay palayain ito, at agad silang sumang-ayon. Maingat niyang binuksan ang hawla at nanatiling nakatayo ang fairy saglit. Tila hindi makapaniwala na malaya na siya. Pagkatapos ay tumakbo ito palabas at naglaho sa malayo. Namangha sila habang pinanunood ang kanyang paglipad, hindi pa nila nakita ang ganitong nilalang. Pakiramdam nila'y tagumpay nang bumalik sila sa kampo, ngunit naroon ang ama ni Che Ayon na nakatayo ng tense, tila naghihintay ng panganib. Nakabalik din ang ina ni Che Ayon, tahimik ngunit seryoso. Nang maupo sila sa harap niya, namutla sina Cheyenne at Marie, naghihintay sa anumang pagtutuwid na baka darating. Kalma niyang sinabi na alam na niya mula sa simula na lalahok sila sa monster hunting mission dahil ipinaalam ito ng ama bago umalis. Nagulat si Che Ayon at tinanong kung bakit nagalit siya kanina. Ipinaliwanag ng ina na bihira niyang makita ang ama na nasugatan sa labanan at alam ang kalikasan nito, natakot siyang mawalan ng sarili ang ama kapag nakipaglaban. Kalaunan, humarap si Cheyenne sa isa pang grupo ng goblins mag-isa at sinubukan ng bagong spell na ginawa niya sa pamamagitan ng pagtipon ng malaking dami ng hangin at pagbabalot nito sa magical barrier. Pinalakas niya ang presyon hanggang sa pinakamataas na nagdulot ng malakas na bagyo na nagpabagsak sa mga goblins. Labis ang tuwa niya sa tagumpay kahit na bahagyang naiinis sa tagal ng pagcast. Tinanggap niya, gayunpaman, na hindi ito para sa direktang labanan. Habang naglalakad sa lungsod, pinagmamasdan ni Cheyenne ang paligid ng may halong pag-aalinlangan. Napansin ito ni Rose at nagtanong, ngunit hindi siya nagbigay ng paliwanag. Sa loob niya, iniisip niya kung bakit hindi pa niya naamoy ang sinumang may parehong magical aura na taglay ni Marie at Rose. Habang nag-uusap sila, napansin nilang dumarami ang mga monsters sa lungsod sa hindi pangkaraniwang bilis. Nag-alala si Marie at iminungkahi nilang bisitahin si Glass. Pumunta sina Che Ayon at ang kanyang mga kasama sa workshop ni Glass. Na mainit ang pagtanggap at hinikayat silang magpakasaya dahil kakaunti lang ang mga kliyente sa araw na iyon. Nang inalok ni Cheyenne na tumulong sa metalwork, tinanggihan siya ni Glass at hinikayat na magpahinga na lang. Hindi naglaon, ipinakita ni Glass ang bagong tapos na gloves na gawa sa leather at paper crystal. Labis ang tuwa ni Che Ayon at nagtanong kung paano ito natapos ng mabilis. Tumawa si Glass at ipinaliwanag na madalas sirain ni Che Ayon ang gloves, na patunay lamang kung gaano siya lumakas at bumilis. Habang nag-uusap, napansin ni Glass na maayos ang progreso ng grupo sa sarili nilang pagsasanay. Binanggit ni Marie na malapit na silang maabot ang silver rank na ikinagulat ni Glass dahil hindi niya maalala ang sinumang kanilang edad na umunlad ng ganito kabilis. Ipinaalala ni Rose na siya at si Jean ay nakarating sa malalakas na ranggo noong bata pa sila, ngunit binanggit ni Glass na noon ay hindi pa kalat ang adventurer guilds. Sa panahong iyon, sinubukan ni Che Ayon ang bagong gloves habang pinagmamasdan ni Marie kung gaano karaming anyo ng magic ang nagagamit niya ngayon. Inamin niya na iyon ang layunin niya, matutunan at mamaster ang mas maraming elemento. Nang tanungin siya kung ano ang susunod niyang layunin, nanahimik siya na nag-iwan kay Marie upang ipaliwanag ang epekto ng kanyang ginawa. Ipinaliwanag niya na ang kanilang sitwasyon ay umunlad dahil sa kanya.
Kung wala siya, hindi nila magagawa ang magical lamps at baka mapatay sila ng goblins. Naniniwala siyang wala ng iba na makakagawa ng tulad ng ginawa niya. Lalim ang naging epekto ng mga salita sa puso ni Che Ayon at idinagdag niya na ang magic na natuklasan niya ay kahanga-hanga at maaaring gamitin sa mas higit na layunin kaysa sa labanan lamang. Nagulat si Che Ayon at ipinaliwanag niya na palaging sinasabi ng kanilang ama na ang magic ay may positibo at negatibong aspeto, ngunit sigurado siya na marami pang mabuting gamit ang naghihintay na matuklasan. Kalaunan, nagtraining si Cheyenne kasama ang kanyang ama sa isang matinding sparring session. Nang halos manalo ang ama, biglang ginamit ni Cheyenne ang bagong earth spell na nagpalubog sa lupa sa ilalim ng kanyang ama, bahagyang nilamon siya. Sa hindi inaasahang galaw na iyon, napanalunan ni Cheyenne ang laban. Namangha ang ama at nagtanong kung paano posible ang spell. Ipinaliwanag ni Cheyenne na pinagsama niya ang hangin sa lupa, pinataas ang presyon, at bumuo ng hukay. Inamin niya na nakakapagod ang pisikal na galaw para mag-cast ng ganitong spell at kailangan niyang pagbutihin ang stamina. Tumawa ang ama at sinabi na normal lang ang hirap para sa baguhan at kahanga-hanga ang kanyang paglago, halos ikagulat niya mismo. Sumang-ayon si Che Ayon, kahit na aminado na hindi laging gumagana ang spell ayon sa plano. Binanggit niya ang layunin na balang araw ay magamit ang air magic para makalipad, na muling pinatawa ang ama at inihambing ang pangarap sa kalayaan ng mga ibon. Hindi nagtagal, dumating si Marie at humiling ng pagkakataon na mag-training. Ang laban ni Marie sa kanilang ama ay kasing tindi rin at pinagmamasdan ni Che Ayon kung gaano siya kaunlad. Napakabilis at kahanga-hanga ng kanyang sword technique para sa kanyang edad, ngunit nananatili pa rin ang kanyang pagiging padalos-dalos na nagbigay daan sa kanilang ama upang talunin siya. Bumagsak siya sa pagkadismaya na nagsasabi na hindi niya kayang manalo at palaging tatalunin siya ni Cheyenne. Pinawi ng kanilang ama ang kanyang pangamba, kumbinsido na balang araw ay malalampasan niya si Cheyenne. Nagsimulang lumiwanag ang kanyang mukha sa pag-encourage ng ama at bumalik siya sa practice. Naging mausisa si Che Ayon at tinanong ang ama tungkol sa kakayahan ni Marie. Ipinaliwanag ng ama na pambihira siya para sa kanyang edad, ang lakas ng katawan niya ay parang sa isang advanced fighter. At kahit bata pa, taglay niya ang talento na kakaiba sa iba. Kalaunan, nagkita sina Cheyenne at Marie kay Rose na halatang nahihiya humingi ng tulong dahil kulang sila sa tauhan. Pinayuhan siya ni Marie na ang mga kaibigan ay nagtutulungan at tinanong ni Cheyenne kung anong tulong ang kailangan. Ipinaliwanag ni Rose na kailangan niyang tanggalin ang mga insekto at bulate. Madaling ginawa ni Che Ayon ang gawain habang nahirapan si Marie, pero masaya at puno ng tawa ang paligid. Sa pagtatapos ng araw, inamin ni Marie na pagod at frustrado siya, pakiramdam niya ay hindi niya napuksa ang marami sa mga bulate, ngunit nangako siyang susubukan pa ng mas mabuti sa susunod. Pinawi ni Che Ayon ang kanyang pangamba at nangakong tutulungan siya muli, habang siya naman ay nangako na mapapuksa pa niya ang mas marami sa kanila sa susunod na pagkakataon. Biglang napuno ng madidilim na ulap ang kalangitan at nagmadaling maghanap ng silungan ng mga tao dahil sa paparating na ulan. Sa oras na iyon, bumagsak si Marie at nawala ng malay. Nabigla si Che Ayon at dali-daling lumapit sa kanya, ngunit hindi siya gumalaw o tumugon. Kumalat ang takot kay Che Ayon at kay Rose habang dinadala nila si Marie pauwi. Pagpasok sa bahay, sinuri ni Che Ayon ang temperatura niya at nagulat nang matuklasan na napakalamig ng katawan ni Marie. Dumating agad ang kanilang mga magulang at labis ang pag-aalala. Hindi nagtagal, bamuka ang mga mata ni Marie, ngunit walang senyales ng alertness o lakas. Iminungkahi ni Rose na baka ito na ang lethargy illness. Nakilala ito ng ama ni Che Ayon bilang sakit na kumakalat kamakailan sa Asteria na nagdudulot ng pagkulaps ng biktima habang naglalakad at paggising na walang galaw, pinapasa ng matinding pagkapagod. Namangha si Cheyenne sa balita. Tinanong ng ina kung gagaling ba si Marie agad, ngunit ipinaliwanag ni Rose na wala pang nakaligtas sa sakit dahil kaunti lamang ang alam tungkol dito. Nalungkot ang buong pamilya, pinapasan ng takot para kay Marie. Nagpasya ang ama ni Che Ayon na dalhin si Marie sa isang manggagamot sa Asteria at inutusan si Cheyenne na manatili sa ina. Ngunit tumanggi si Cheyenne, iginiit na mas mahirap protektahan si Marie kung wala siya at mas mabuti na sumama siya. Matapos ang kaunting pag-aalinlangan, pumayag ang ama at sila ay naglakbay. Habang nasa biyahe, pinaalalahanan siya ng ama na manatiling malapit at alagaan si Marie. Tahimik na nagpasya si Cheyenne na darating sila sa Asteria kahit ano paman. Bigla niyang napansin ang isang pulang liwanag na nagliliwanag na nakita niya dati. Nang tanungin ng ama, nagsabi ang lalaki na wala siyang nakikita. Naunawaan ni Che Ayon na ito ay magical energy. Sandali lang, napalibutan ng isang pack ng wolves ang karwahe mula sa lahat ng panig. Tinutukoy ng ama niya ang mga ito bilang blood wolves, walang habas at instinct-driven na mga nilalang.
Hinikayat ni Chae-ayon ang ama na mag-focus sa pagmamaneho habang siya naman ang humaharap sa mga lobo. Bagamat pinaalalahanan na huwag maging pabaya, sinimulan niyang ihanda ang magic. Isa-isa niyang inatake ang mga lobo habang nakikipaglaban ang ama mula sa kabilang panig. Ngunit sa bawat sugat na natamo ng isang lobo, may pumapalit na bago. Nang iniisip ni Cheyenne ng solusyon, biglang umatras ang mga lobo at naglaho sa kagubatan. Nagsimulang umikot ang kakaibang hangin sa paligid nila. Tinanong ng ama kung ano iyon habang naramdaman ni Chae-ayon ang kakaibang enerhiya at iginiit na kailangan nilang magmadali. Sandali lang, isang nakakatakot na magical creature ang lumitaw sa harap nila. Natakot si Chae-ayon at tinawag ang ama, ngunit muli, nagsabing wala siyang nakikita. Nakumpirma na ang nilalang ay isang magical beast na tanging may magical perception gaya ni Cheyenne lamang ang makakakita. Naglabas ang halimaw ng sigaw na napakalakas at matinis. Kaya sumigaw din si Cheyenne sa takot. Naguluhan ng ama at sinubukang unawain ang nangyayari. Natakot si Chae-ayon at sinubukang maglabas ng magical strike ngunit dumaan lang ang spell sa halimaw na parang hangin lamang. Habang naghahanda ang beast na umatake, naalala ni Chae-ayon ang laban sa troll at sinubukan ng direktang pisikal na atake. Sa kanyang gulat, gumana ito at nagpakita ang nilalang ng sakit. Ang ama niya, na wala ring nakikita, pinanood siyang lumaban sa tila walang laman na espasyo. Lumipad ang halimaw sa ibabaw ng karwahe, diretso ang atake sa ama ni Chae-ayon. Ngunit nang mahaplos nito ang electric lantern sa tabi niya, umatras ito sa sakit. Agad na kumilos si Chae-ayon, tumalon ng buong lakas at ibinagsak ang kanyang huling atake, pinatay ang nilalang bago siya tuluyang bumagsak sa pagod. Hinuli siya ng ama at mahinahong pinuna ang kanyang pabagsak-bagsak na paraan, ngunit si Chae-ayon, puno ng paghingi ng tawad, yumuko, at tinanggihan ng ama ang pasensya, sinabing ligtas sila dahil sa kanya. Ipinagpatuloy nila ang biyahe habang ang ama niya ay malalim ang iniisip tungkol sa kakaibang nilalang. Nang tanungin ni Cheyenne kung nakita ba ito ng ama, paliwanag ng lalaki na nakita lang niya ito nang lumapit mismo sa kanya. Tiningnan ni Cheyenne ang lantern at napagtanto na ito ang nagbigay daan sa ama niya upang makita ang halimaw. Binanggit ng ama na kailangan nilang magmadali dahil walang kasiguruhan na hindi na muling lalabas ang ganitong nilalang. Nang marating nila ang destinasyon, natuklasan nilang marami pang tao ang apektado ng parehong sakit ni Marie. Dali-dali nilang dinala si Marie sa isang manggagamot, ngunit pinayuhan silang maghintay sa kanilang turn. Frustrated at emosyonal, iginiit ni Chae-ayon na hinarap nila ang bagyo at mga halimaw para makarating doon, ngunit pinakalma siya ng ama, sinabing wala na silang magagawa pa. Matapos suriin, kinumpirma ng manggagamot ang kanilang takot, si Marie ay nahawaan ng lethargy illness at wala pang lunas. Wasak si Chae-ayon at nagtanong kung bakit basta na lang sumuko ang doktor. Humingi ng paumanhin ang lalaki ngunit wala siyang kasagutan. Wasak ang puso ni Chae-ayon habang iniisip ang kanyang kapatid na tumatawa, tumatakbo, ngumingiti, at napuno ng luha habang iniisip kung paano maaaring dumaan sa ganitong paghihirap ang isang inosenteng bata. Kinabukasan, inayos nilang manatili si Marie sa Asteria sa isang ligtas na lugar habang naghahanap sila ng lunas. Ang lugar ay pag-aari ni Glass na balak sana gawing storage, ngunit agad niyang inalok ng marinig ang sitwasyon. Nagpasalamat ang pamilya ni Chae-ayon, at si Glass, halatang naantig, ay nagpakita ng hindi paniniwala na isang mabait na tulad ni Marie ang matamaan ng ganitong sakit. Nalungkot ang mga magulang niya sa sinabi at agad nagpaumanhin si Glass, sinabihan silang ituring ang lugar na parang sarili nila. Kalaunan, bumisita si Rose upang silipin si Marie na nanatiling walang galaw sa tulog. Umupo si Chae-ayon sa tabi niya, nagsalita ng mahina sa pag-asang maririnig siya. Lumapit ang ama niya at sinabi na may gustong makipagkita sa kanya. Akala ni Chae-ayon ay isa pang doktor, ngunit itinutuwid siya ng ama at pinaalala ang magical beast na napatay niya 4 na araw na ang nakalipas. Nagulat si Chae-ayon sa paglipas ng oras at nakinig habang inilarawan ng ama ang bagong atake at hindi maipaliwanag na kamatayan na tila gawa ng isang invisible monster, marahil ay pareho sa naranasan ni Cheyenne. Naintindihan ng panganib, ipinaliwanag ni Chae-ayon na seryoso ang susunod nilang misyon at nakadepende sa kaunting at hindi maasahang impormasyon. Nakilala niya ang bagong team at ipinakita ang kanyang magic na ikinagulat ng lahat. Habang naglalakad sa gubat, nahirapan si Rufina sa bigat ng armor niya. Biglang lumitaw ang isang goblin warrior mula sa anino na ginulat ang buong grupo. Nagtanong sila kung bakit narito ang ganitong nilalang sa rehiyong ito. Masigasig si Bridget at naghanda sa labanan, habang si Rufina, inis na inis, ay winasak ang kanyang armor at sumugod upang ipakita ang kanyang lakas. Sinubukan ni Chae-ayon na tumulong gamit ang magic, ngunit nagkamali at nataman ang espada ni Rufina sa halip na ang goblin. Napuno ng alikabok ang paligid at hindi niya makita ang labanan.
Samantala, sinamantala ng Goblin ang pagkakataon at pinagsuntok si Rafina na tumama sa puno. Ihahanda nitong tapusin siya, ngunit sumugod si Cheyenne at ginamit ang isang matinding spell. Nakaangat si Rafina, bumangon at tinapos ang nilalang sa pamamagitan ng paghagis ng bato sa kanya. Nagulat si Cheyenne sa tindi ng kanyang galit at lakas. Tinanong niya kung nakakita na ba si Rafina ng Goblin na ganito, at inamin nito na nakasalamuhan niya lang ang karaniwang Goblin. Naramdaman ni Cheyenne na unti-unti nilang nakakalimutan ang tunay na layunin ng misyon. At dito nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam!